Ano naman po ang masasabi ninyo doon sa naging pahayag ni Attorney Sison kaugnay nga po doon sa ginawang post at actually same day din ipinost nung prosecutor counsel yung naturang post, Attorney Sal? Tama yung pinupunto ni Attorney Sison. Alam mo kasi yung mga abogado dyan sa prosecution, mga private lawyers, hindi yung mga kongresista. Ang nakikita ko sa kanila, lalo na yung nag-post na yun, palibasa, hindi naman siya kilala ng abogado. Nagkaroon siya ng pagkakataon. So, he's taking advantage of that space para makilala siya. Kahit hindi naman siya sa aking pananaw. Mahina siyang direct examination kasi gaya na nabanggit na natin, itong mamang to, sa halip na isang oras lamang gugugulin niya sa pagtatanong, inaabot siya ng 3 oras kasi alam niyang merong coverage ng telebisyon at habang nagsasalita siya, palagi nakatutok sa kanya mga kamera. So ang gagawin niya, may tatanungin siya sa testigo. Pagsagot ng testigo, uulitin niya ang sagot ng testigo bago siya magtatanong ng sunod na tanong. Pag sumagot na naman, uulitin niya na naman ang sagot ng testigo. Kaya talagang magti-triple ang oras mo. Tapos, dahil tapos yung kanyang presentahan ng testigo niya, wala na siyang maisip siguro para mapag-usapan na naman siya. Nag-post na naman siya sa media. At matagumpay naman siya kasi ngayon, napag-uusapan na naman siya. Kaya maligaya na naman siya. Natutuwa na naman siya. Pero ang katotohanan niya, kung ikukumpara ko, yung mga matatandang abogado dyan sa prosecution, dito sa mga bata, ay malayo itong mga bata. Kasi itong mga batang ito, nagpapabat ito sa korte at saka exceptionally magagaling na mga bata. Ito namang mga nasa kabila, parang average lang. Tsaka makikita mo sa kanilang mga estilo na nagdadagdag na mga hindi dapat itagdag na mga salita, nagpupropaganda, hindi sa pamamagitan ng hukuman, tapos nag-object kahit hindi naman kailangan mag-object at ini-istorbo, ginugulo at dinidiktahan pa ang batang abogado. Meron pa siyang mga pag hindi ako nakapagpigil, papaluin kita. Mga ganun. At alam po niyo, pag ganyan ang mga estilo mo, ibig sabihin, wala kang kaso. Wala kang maipakita. Kaya puro kabalbalan na lang ang ginagawa mo. Kaya tama yung sinabi ko. Pati yung mga nanonood, bumagsak na. Dyan nga mismo sa hukuman Mangila, tingnan mo yung PIP gallery kung saan ako every now and then ako po. Wala nang tao. Yes. Pati mismo yung mga nasa kaliwa. Na puro kongresista yun, punong-puno yun. Kahapon, dalawa na lang nandun. Nawala pa. Tapos sa kanan, wala rin kami doon. Nandun kami sa, wala na bakante Bakante na nga. Pinag-i-strictuhan pa nilang payagang manood yung mga gustong manood. Pinagmamaramot pa yung mga upuan na bakante. Hindi ko maintindihan talaga itong impeachment court na ito O kaya, lalong naiinis yung mga nanonood. Boring, in other words. Tatapos tatanungin, ba't ka katulog? Ba't di ako makakatulog? Napaka-boring na Napipwersa lang akong pumunta dyan. Kasi nga kailangan i-monitor ko yan. Sapagkat consultant ako ng isang senador. Kaya kailangan ko talagang magbabad dyan at pag-aralan ko, obserbahan ko at magbigay ako ng komentaryo at magbigay din ako ng payo doon sa senador. Kung tama ba, nagalaw ng mga participante. Nagbibigay ako ng mga mungkahe ng magandang itanong
ng magandang ipahayag. Pero talagang makakatulog ka eh. Kahit anong pilit mo, ang iba nga, napapansin ko, ewan ko kung napapansin nyo, ilang araw ko nang napapansin yan, yung mga senador hindi nakikinig, nagkikwentuhan, Ayun. nakatalikod pa sa camera eh. Ibig sabihin, karap niya yung isang senador, kwentuhan sila, tawanan sila, wala. Talagang dapat malaman nila. Yung lalo na yung prosecution, na talagang walang saysay yung ginagawa. Ayan, Attorney Sal. Pero bago nga nag-adjourn yung impeachment trial kahapon, Attorney Sal, ay sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero na maglalabas sila or siya ng ruling para regulahin daw yung mga pampublikong pahayag kaugnay nga doon sa nangyaring insidente matapos na meron ding mga paulit-ulit na mga paglabag sa mga alituntunin kaugnay nga sa korte at decorum, Attorney Sal. Ano pong inyong what's your take on this, Attorney Sal, na mga by Monday magbibigay sila ng kanilang ruling or desisyon kaugnay nga dito? Kaya problema naman dyan sa presiding officer. Nagre-reklamo siya, pero siya mismo pumapayag sa mga kalokohan ng mga prosecution lawyers. Kasi yung defense, mga bata, wala naman silang nilalabag eh. Kung ano lang ang dapat nilang gawin bilang mga abogado ng vice presidente, yun lang. Pero itong prosecution talaga, lahat na propaganda, lahat na grandstanding, lahat na kabalbalan, talagang ginagawa nila para sirain yung concentration ng depensa, para kunin ang simpatiya ng tao. Lalong nabubuisit sa kanila eh. Baliktad nga ang nangyayari. Kaya, ay nako, wala. Maniwala ka, marami na buisit dyan sa impeachment na yan. Pero sa tingin nyo, Attorney Sal, hindi pa ba late yung gagawing desisyon nila ngayong Lunes pertaining sa yun nga? Ano yun? Nawawala ka. Yes, pero sa tingin nyo po, Attorney Sal, late na ba para makagawa ng desisyon ang Senate Impeachment Court na pinangunahan ng presiding officer kaugnay nga ng mga decorum at mga alituntunin nga pagdating sa trial, Attorney? Kaya ako, kasi kung ako presiding officer, contempt ko agad yan. Pag nakikita kong nabigyan mo na ng warning, inuulit pa rin. Talagang contempt. Citing contempt para tumigil.